Maligayang bati. Tara na, maupo na kayong lahat. Maligayang bati. Ika-5 taon ko nakasama si Lu Yunting. Dahil kay Liu Yi. Pangatlong beses na niya akong iniwan sa mismong kasalan. Lumipas na ang tamang oras. Bakit wala pa si Manager Lu? Ay nako, kung tama ang alaala ko, si Lu Yunting, pangatlong beses na niya itong tinakbuhan ng kasal, di ba? Tulad nga ng sabi nila, hindi dapat lalampas sa 3 beses, lalo na sa isang bagay na kasing bigat ng pagpapakasal. Si Lu Yunting, sobrang hindi tama ang ginagawa niya. Tama ka dyan. Tama. Yunting, baka may problema sa pabrika si Yunting. Hahanapin ko siya. Huwag na. Ate, bakit ka lumabas? Gusto kong malaman kung ano ba ang mas importante kay Lu Yunting kaysa sa kasal niya. Totoo naman ang sinabi niya. Ano bang mas importante pa sa pagpapakasal? Kuya Yunting. Tinakbuhan mo ang kasal mo para samahan ako. Hindi kaya magalit si ate. Hindi, sa buong compound, sino ba ang hindi alam na ako lang ang gusto pakasalan ni King Zhu? Para sa Kin, pinutol pa niya ang ugnayan niya sa pamilya niya. Maliban sa Kin, sino pa ang magkakagusto sa kanya? Pero, pangatlong beses mo na, tinakbuhan ang kasal mo para samahan ako, kahit gaano kabait si ate. May inis at may inis din siya. Ako naman, ay isang walang kwentang, kapitbahay lang na parang kapatid. Yi, paano ka naging walang kwenta? Napaka-importante mo sa Kin. Si Mrs. ko, 5 taon na akong kasama ng walang pangalan o katayuan, kahit 3 beses, o kahit 30 beses pa. Hindi siya aalis. Limang taon na akong kasama ng walang pangalan o katayuan, kahit 3 beses, o kahit 30 beses pa, hindi siya aalis. Noong una, akala ko magiging magkasama kami ni Lu Yunting. Habang buhay, iniwan ko ang mga magulang ko at lumayo para sa kanya. Nangako rin siyang gagawin niya ang lahat para sa Kin habang buhay. King Zhu, ako, si Lu Yunting. Hindi kita ipagkakanulo habang buhay. Elsan, hanggang sa dumating ang kababatang kapitbahay ni Lu Yunting, si Liu Yi. King Zhu. Ito si, kababata kong parang kapatid, si Liu Yi. May nangyari sa pamilya niya. Dito siya hihingi ng tulong. Bilang ate niya, alagaan mo ng mabuti. Mula ng araw na iyon, nagbago na ang lahat. Shen Qingzhu, nasaan ang iyong etika bilang doktor? Si Yi ay kapatid ko, kahit na nagsiselos ka, dapat may hangganan ka naman. Ano ang nangyari? Kanina pa. Ano ba ang pinagpapanggap mo? Si Yi, takot na takot sa sakit. Hindi naman siguro niya ito ginawa sa sarili niya. Bakit ngayon ko lang napansin, na ganyan ka pala kaisipin? Ako. Baka hindi sinasadya ng ate. Okay lang ako, Kuya Yunting. Huwag mo na siyang pag-alitan. Dahil sa paninirang ginawa ni Liu Yi, ako at si Lu Yunting ay madalas na nag-aaway. Tuwing may kinalaman si Liu Yi, sa paningin ni Lu Yunting, laging mali ang intindi sa akin. Pero ngayon, Lu Yunting, pagod na ako. Nagpasya na akong hindi ka na kailangan. Hello, sino ito? Ma, gusto ko nang umuwi. Xiao Zhu. Miss na rin kita ng mama. Umuwi ka na. Hindi na namin pipilitin ang pakikipag-isang dugo sa pamilya Gu. Ma, pumapayag ako sa pakikipag-isang dugo sa pamilya Gu. Dr. Shen, napakagaling mo. Bakit bigla kang lilipat ng ospital? At saka, hindi ba't ikakasal ka na? Gusto ko lang, mas malapit sa bahay. Ang pag-aasawa kasi, hayaan na lang. Hintayin mo ang balita ko. Sige.
Shinzo, ang swerte mo talaga. Narinig ko. Manager Lu, para sa'yo, gumastos siya ng malaki. Naghanap siya ng relo sa ibang bansa. Kahit papaano, libo-libo. Sinong babae ang ikakasal? Nakatanggap ng ganyang regalo sa kasal. Hindi ba't mainggit ang lahat sa kanya? Kinzyu, Ano nang nangyari? Nauntog ang kamay ko. Okay lang ang kamay. Pero ang relo. basta okay ang tao. Tungkol naman sa relo, kapag ikakasal na tayo, bibilhan kita ng pinakamaganda. Wag na. Ngayon, hindi maganda ang kita ng pabrika. Magtipid tayo. Kinzyu, huwag kang mag-alala. Ako, hindi kita hahayaan. Pakakasalan ako ng may hinanakit. Gusto kong maging ikaw ang pinakamasayang nobya. Wow, ang ganda ng relo. Ito si Manager Lu. Gumastos ng malaki, mula sa ibang bansa. Ang relong binili sa ibang bansa. Hihi. Naiinggit talaga ako sa'yo. Narinig ko, libo-libo ang halaga nito. Hihi. Ang bait sa'yo ni Mr. Lu. Kinzyu, may bigla ang trabaho sa pabrika ngayon. Hindi ako nakapunta para sunduin ka. Sakto ngayon, kaarawan din ni. Paano kaya ang kasal na ito? Ipagpaliban natin ng 1 linggo. Pangako ko, sa susunod kahit anong mangyari, sisiguraduhin kong sunduin ka sa tamang oras. Shinzo, tingnan mo, maganda ba ang relo ko? Kinzyu, ang relong ito, para sa'yo sana ito. Pero gusto ito ni, kaya ibinigay ko sa kanya. Hindi ka magagalit, di ba? Yunting. Pabilisin mo si Shinzo na magluto. Gusto kong kumain ng ginataang baboy at gabi. Saan mo nakuha ang pulang sweater na ito? Lahat ay nagdiriwang ng kaarawan ni, anong problema? Akin yan. Nagustuhan ni, kaya ibinigay ko na sa kanya. Kaarawan ni ngayon, Ikaw, bilang manugang. wala ka man lang handa. Tama ba yon? Ate, hindi ba dapat kong isinuot ito? Habarin ko na lang at ibigay sa'yo. Huwag mong hubarin. Damit lang yan. Kung isinuot na, hayaan mo na. Shen Kinzyu, kailan ka pa naging ganito kaselosa? Ako. Hala, magkakapamilya tayo. Huwag na kayong mag-away. Tara na, kain muna tayo. Kain na. Ah, tama. Matagal ko nang naririnig ang galing mong magluto. Swerte natin ngayon. Tama. Tama. Kinzyu, anong ginagawa mo dyan? Magluto ka na ng nilagang baboy na may gabi. Para kay Yi, bilang paghingi ng paumanhin. Yunting. Halika, kain na ng nilagang baboy na may gabi. Kinzyu, ang sarap, ang galing mo talagang magluto. Hoy, huwag kang tumayo dyan, maupo ka na at kumain kasama namin. Kukuha ako para sa'yo. Anong nangyari sa kamay mo? Wala yon. Medyo allergic lang ako sa gabi. Mawawala din yan. Grabe ang allergy mo. Sabi mo pa, wala yon? Huwag mo nang hawakan ang gabi sa susunod. Narinig mo ba? Tara, dadalhin kita sa health center. Shinzo, bakit ang lala ng allergy mo? Kung mas nahuli ka pa, baka masira na ang kamay mo. Shen Kinzyu. Ganon ka ba kasuya kay? Kumakalat ka ng chismis sa labas na may hindi tamang relasyon kami. Gusto mo bang isang dalagang malinis ang pangalan ay patayin mo sa kahiyan? Gusto mo bang patayin ang isang dalagang walang kasalanan ng buhay-buhay? Sa paningin mo, ganyan klaseng tao ako. Ngayon, may kumakalat na chismis sa labas. Nabuntis daw si I bago ikasal. Nitong mga nakaraang araw, sa inyong health center lang siya nagpa-check up. At ikaw, laging selosa sa kanya. Ang chismis na walang basihang ito, sino pa ang magkakalat kundi ikaw? Hindi ako ang nag-check up sa kanya. At bilang tungkulin ng isang doktor, kailangan protektahan ang privacy ng pasyente. Lu Yunting. Ang pagiging doktor, gaano ko ito kaseryoso at iginagalang. Dapat alam mo iyan ng husto. Kinzyu. Kuya Yunting, sinasabi ng mga tao sa labas na ako raw ay isang kalapitang mababa ang lipad na sumisira ng pamilya. Ayoko nang mabuhay. Sige na, sige na. Kinzyu. Harapin mo ang lahat at linisin mo ang pangalan ni. Sabihin mong hindi siya buntis at hindi siya nagsira ng pamilya. Lahat ng ito ay dahil sa pagiging selosa at padalos-dalos mo lang.
Si E ay isang dalaga pa lamang. Malaki ang epekto nito sa kanya. Kailangan mong unang tanggapin ang sisi para malinis ang kanyang pangalan. Malinis na ang kanyang pangalan. Paano naman ako? Ano ba ito? Si Liu Yi mismo, ang nagpa-check up. Mabuti nga ang loob ko at pinaalalahanan siya, na baka buntis siya, at magpa-further check up, tapos sasabihin niya, dinudungisan namin ang kanyang pangalan. Talaga nga. At yung factory manager na si Lu, bulag at walang puso. Dr. Shen, may nag-anonymous report laban sa'yo tungkol sa iyong medical ethics at conduct. Ang iyong transfer application ay hindi maaaproba. Ano? Dr. Shen, may nag-anonymong nagreklamo tungkol sa'yo. May problema sa iyong profesional na pag-uugali. Hindi maaaprobahan ang aplikasyon mo para lumipat ng ospital. Ano? Dr. Shen, kailangan mong ayusin agad ang problemang ito. Kung hindi, hindi lang hindi maaaprobahan ang paglipat mo, pati pagiging doktor mo ay mawawala. Director Liu, alam mo naman ang aking work ethic. Ano ba talaga ang dahilan kung bakit ako nireklamo? Dr. Shen, ikaw at si Manager Lo ay magpapakasal na. Baka may problema kayong magkasintahan. Ngayon pa lang, umuwi ka na, at ipaliwanag mo sa kanya ng maayos. Baka maayos pa ito. Lu Yunting, ikaw ba ito? Ikaw ba ang nag-anonymong nagreklamo sa akin kay Direktor? Sinabi ni E. Yung doktor na nag-check sa kanya ay yung pinakamatalik mong kaibigan. Matapang ka bang sabihin na wala kang kinalaman dito? Shen Qingxiu, kung sinabi kong pakakasalan kita, talagang pakakasalan kita. Kaya hindi mo kailangang labagin ang iyong etika bilang doktor. Para siraan si, ang pagreklamo ko sa'yo ay para matiyak na hindi mo malilimutan ang leksyong ito. Dali, ipagtanggol mo ang pangalan ni. Kaya ikaw nga talaga. Kuya Yunting. Kung ayaw ni ate, huwag na lang. Kung ang bagay na ito ay hindi mo maipagtatanggol para kay E. CJ, Sa tingin ko, ang kasal na ito, wag na lang ituloy. hindi pwede. Hindi pwedeng maipit ang transfer report ko. Kapag naaprobahan lang ang transfer report, saka lang ako makakabalik sa Kyoto para magtuloy ng pagdodoktor. CJ, ipagtatanggol ko ang pangalan niya, pero dapat bawiin mo ang reklamo mo. Ako, Si Shen Qingxiu ay sinadyang nagparatang na buntis si Liu Yi at sinira ang pamilya ng iba. Ang lahat ng ito ay dahil sa akin. Naiinggit ako sa kanya, maliit ang isip ko, selosa ako. Hindi ako karapat-dapat maging tao. Makitid ang isip ko, selosa ako. Wala akong konsensya. Lakasan mo pa. Lakasan mo nga. Ako, si Shen Qingxiu. Sinadya kong pinagbintangan si Liu Yi na buntis. Sinira ko ang pamilya ng iba. Lahat ng ito. Dahil makitid ang isip ko. Naiinggit ako sa kanya. Selosa ako. Ako, wala akong konsensya. Si Dr. Shen naman sa pang-araw-araw, mabait yun. Paano niya nagawa ang ganito? Nga, Ang tao, kapag nakilala mo na ang mukha, hindi mo pa rin nakikilala ang puso. Huwag kayong mag-alala. Si Shen Qingxiu, sandali lang siyang nagkamali. Sisiguraduhin kong papagsisihan niya ito ng maayos, para hindi na niya maulit, at hindi na makahiya sa ating pabrika. Lu Yunting. Pwede na bang bawiin ang reklamo ngayon? Hindi. Ngayon, sumulat ka agad ng isang liham ng pag-amin. Ipapaskil ko ito. Bilang babala sa'yo. Ganoon ba talaga kahirap? Para ito kay Yi. Para rin ito sa'yo. Magaling ang ginawa mo.
Ako na ang magbabawi ng sulat ng reklamo. Huwag mo nang siraan si Imuli. Dr. Shen, ang iyong application para lumipat ng ospital, naaprubahan ng maaga. Bukas, pwede mo nang kunin para mag-report. Salamat, Director. Dr. Shen. May nagdala ng isang liham para sa'yo. Tingnan mo. Na-approve na ang transfer report. Dumating na rin ang application para sa kasal. Panahon na para umalis. Nasaan na ang ipon ko? Bakit hindi pa nahahanda ang pagkain? Nagugutom na si... Nasaan na ang 1,000 piso na ipon ko? Ano kasi? Gusto ni Ina magtayo ng maliit na negosyo sa bayan para maging independent siya, kaya ibinigay ko sa kanya ang perang iyon. Alam mo ba, na 3 taon kong inipon ang perang iyon? Ikaw, Dati, hindi ka naman, taong madamot. Bakit ngayon, laging kayi ang puna mo? dahil ang perang iyon ay para sana sa kasal natin. Kingzyu, alam kong marami kang ginawa para sa kasal natin. Gusto ko rin sanang bigyan ka ng magandang kasal. Pero, may mga bagay na mas kailangan ng pansin. Nagkaroon ng problema sa pamilya ni ako. Bilang kuya niya, syempre kailangan ko siyang tulungan, tungkol naman sa kasal sa makalawa. Sa tingin ko, simplihan na lang natin, magluto lang ng ilang ulam at maghanda ng isang hapagkainan. Hindi naman ganoon kalaki ang gagastusin. Sa isip mo pala, ang kasal natin ay kailangan lang ng isang hapagkainan, kahit hindi pa ito katumbas ng taunang kaarawan ni Liu Yi. Kahit papaano, mayroon siyang bagong relo at bagong damit. Ano ito? Kailan mo ko iniliko at nagpasa ng aplikasyon para sa kasal? Nakapaghanda na ako ng lahat ng dokumentong ito. Kaya sa tamang oras, sumama ka na lang sa akin sa munisipyo. CJ. Kuya Yunting, masama ang pakiramdam ko. Ayos ka lang ba? Huwag kang matakot, dadalhin kita sa ospital. Kingzyu, sa pagkakataong ito, pahihintulutan mong magtiis ka muna. Pagkatapos nating ikasal, bibilhan kita ng bago. Napakaganda ng kalidad ng pulse Aries na ito. Maganda rin ang disenyo. Angkop na angkop ito sa kasal. Ito ba'y regalo sa'yo ng asawa mo noong kinasal kayo? May problema sa pamilya. Kung hindi, hindi naman siguro ito ipagbibili. Heto. Ate, pinagpasyahan na ni Kuya Yunting na ibigay sa akin ang pera.
Kung ayaw mong magpahiram, diretsahin mo. Bakit mo ninakaw ang pera ko? Kung gusto mong pagbintangan ako, magpakita ka ng ebidensya. Wala akong ebidensya. Pero, may testigo ako. Yi, nawalan ka ng 100 piso, di ba? Nakita ko. Ang babaeng ito ang kumuha. Nagbenta siya ng isang fool's heiress. Tiyak na ninakaw yun. Ako. Ate, Bakit ka nagmamadali? Baka naman. Nagkakonsensya ka. Ano ba talaga ang gusto ninyo? Puhunan ko yun sa negosyo. Kung ayaw mong ibalik. Wala kaming magagawa kundi. Pasukin ka. Bitawan mo ako. Tulong. Hahaha. Babaeng ito, Matapang pala. Ang sarap. Bitawan mo ako. Shen Qingzu, ngayong araw na ito, sisirain ko ang pangalan mo. Hindi ako Liu. Bitawan mo ako. Bitawan mo siya. Ate, wala akong nakita. Pakiusap, huwag mo akong itulak sa tubig. Ayokong mamatay. Yi. Yunting, iligtas mo ako. Yunting, iligtas mo ako. Kuya Yunting, ang sakit ng katawan ko. akala ko hindi na kita muling makikita. Kuya Yunting, talagang hindi ko balak sirain ang pamilya mo. Makakalayas na ako bukas. Pakiusap, ate, patawarin mo na ako. Hindi ganyan, hindi ako. Sila ang dalawa ang nagtulungan para ako'y ituro. Hindi ako. Kuya Yunting, mawawala na ako ngayon. Sana kayo ni ate ay maging masaya. Shen Qingziu, humingi ka ng tawad kay Yi. Lu Yunting. Hindi ako, siya ang nagsisinungaling. Bakit hindi mo ako pinaniniwalaan? Bakit palagi mo akong pinapatawag para humingi ng tawad? Kuya Yunting, huwag nang humingi ng tawad si ate. Makakalayas na ako ngayon. Ako ang nakakaabala sa inyo. Shen Qingziu, kailan ka kaya magiging katulad ni Yi, na maunawain at mapag-intindi? Dito ka na lang sa ilog at mag-isip-isip ka. Yunting. Qingziu, huwag mo nang guluhin si Yi sa lahat ng pagkakataon. Dahil sa 3 taon nating pagsasama, hindi na kita ipapakulong ngayon. Mag-isip-isip ka sa kwartong pang-aresto. Yunting. Huwag. Alam mong takot na takot ako sa dilim. Hindi mo ako pwedeng ikulong doon. Naniniwala ka sa akin kahit isang beses lang pakiusap. Maniwala ka sa akin.
Ma'am, pinadalhan ka ni Manager Lo ng tubig. Ma'am, ayos ka lang ba, ma'am? Ma'am. Hayaan mo na, pauwiin na kita. Kung may hindi pagkakaunawaan, paliwanagan natin si Manager mamaya. Bukas na ang kasal ninyo. Naghihintay pa kami ng inuman sa kasalan. Kasal. Ha? Shen Kingzhu. Tingnan mo. Ito ang kapalit ng pagtalikod mo sa pamilya mo at ng 5 taon mong pagmamahal. Nasa kulungan na si Kingzhu, magdamag na siya roon. Palaging takot siya sa lamig at dilim. Baka hindi kayanin ng katawan niya. Kuya Yunting, Ano? nag-aalala ka ba sa asawa mo? Tara na, pumunta tayo sa kulungan sa pabrika. Matagal na nakakulong ang asawa mo. Dapat ay natuto na siya. Yi, huwag kang mag-alala. Dahil ipinangako ko sa tiyotya mo, na ituturing kitang kapatid. Mula ngayon, hindi ko hahayaang saktan ka ng sinuman. Patungkol sa asawa ko. Pero, Kuya Yunting, natatakot talaga ako sa asawa mo. Baka hindi niya ako tanggapin. Baka naman, maghintay pa tayo ng 2 araw. Hindi na. Ang kasal bukas, kahit ano pa ang mangyari, hindi na dapat maantala pa. Na pala, bukas. Ikaw na ang abay niya bukas. Tara na tayo. Changlin, Opo, Manager. pakawalan mo na si Kingzhu. Sa tingin ko, sa pagkakataong ito, dapat ay natuto na siya. Basta humingi lang siya ng tawad kay Yi. Tuloy na ang kasal bukas. Si Kingzhu nitong mga nakaraang araw, lalong sumusobra na. Sana sa pagkakakulong na ito, malaman niya na ako ang tunay na haligi ng tahanan. Manager, Naawa ako sa asawa mo. Pinakawalan ko na siya kaninang umaga. Hindi ba siya umuwi? ano? Sino ang nagpahintulot sa'yo? Napakawalan siya ng basta-basta. Manager, nakita ko po na may lagnat at walang malay si ate. At talagang hindi na niya kaya. Natakot po ako na may mangyaring masama. Kaya pinauwi ko na lang po siya para magpahinga. Nag-aaral ka pang mag-absent sa bahay sa gabi. Tingnan mo, kung mahuli kita, magdudusa ka. Kung hindi ka magsusori, huwag kang umasang pakakasalan kita bukas. Hoy, Kuya Yunting, kagabi, may lalaking kasama si ate. Baka naman tumakas siya kasama yung lalaki. Impossible, hindi ganoong klaseng tao ang asawa ko. Xiao Zhang, Nasaan si Shen Qingzu? palabasin mo agad si Shen Kingzhu. Hala, hindi ba't si Manager Lu ito? Bakit ngayon ka pa naghanap kay Dr. Shen? Bihira lang yan. Manager Lu, ang bilis ng pagmamadali mo sa paghahanap kay Dr. Shen. Hindi ka ba natatakot na magselos itong kapatid mo? Pakiusap, sabihin niyo kay Shen Kingzhu. Kahit nagtatampo siya at naglalaho, dapat may limitasyon din. Kung hindi siya lalabas, sa tingin ko, huwag na lang magpakasal. Sa tingin ko, hindi matutuloy ang kasal mo. 1 linggo na ang nakalipas nang magsumite si Dr. Shen ng aplikasyon para lumipat ng ospital. Kakakuha lang niya ng transfer report at opisyal na nagbitiw na sa trabaho. Nag-resign siya. Paano nangyari yon?
Paano naman posible yon? Napakahalaga kay Shen Qingzhu ng trabahong ito. Paano siya basta-basta magre-resign ng walang pasabi? Nag-resign na si ate. Baka naman. Sinasamantala niya ito para pagkontrolin si Kuya Yunting. Ang babaw naman yan. Tama ka. Sinasamantala lang niya na magkakasal na tayo, kaya't nagpapakawala siya. Gusto niya akong kontrolin. Sabihin niyo kay Shen Qingzhu kahit anong pagiging pasaway niya. Kung hindi siya lalabas, hindi na kailangang magpakasal. Bukod sa wala rito si Dr. Shen, kahit na nandito siya, papayagan ko siyang hindi pa kasalan ng Manager Lu. Sa loob ng 3 taon, napakarami ng isinakripisyo ni Dr. Shen para sa'yo. Kami mismo ang nakakita. Alam kong nag-iisang anak si Dr. Shen. Noong bagong dating siya dito, di pa siya marunong magluto. Pero para sa'yo, Manager Lu, pinilit niyang matuto. Ngayon, ang galing-galing na niyang magluto. At saka, malaki naman ang sahod ni Dr. Shen, di ba? Tulad ko, isang maliit na nurse lang. Nakakabili pa paminsan-minsan ng mga bagong uso. Pero nitong mga nakaraang taon, wala pang isang bagong damit ang suot ni Dr. Shen. Oo, alam ko yan. Nag-iipon si Dr. Shen para sa kasal ninyo ni Manager Lu. Yung tanging bagong damit niya, pulang lana pa ang binili ni Dr. Shen. Siya mismo ang gumawa, sobra niyang iningatan. Sabi niya, itatago niya, para sa araw ng kasal ninyo. Kung sabi ni Manager Lu, na hindi na kailangang magpakasal, sa tingin ko, hindi na kailangang magtipid ng ganyan, si Dr. Shen sa hinaharap. Kaya pala noong araw na yon, sobra ang reaksyon niya. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Kung alam ko lang, na para sa kasal ito, hindi ko basta-basta, ipinamigay sa iba. Kuya Yunting, masakit ang paa ko. Di na ako makalakad, pwede bang pabagalin mo? Kuya Yunting. Noong araw na yon, tinulak ako ni ate. Naitilay din talaga ang bukong-bukong ko. Tiniis ko noon, hindi ko sinabi. Pero ngayon, ang sakit na. Hubarin mo ang damit mo, at ibalik kay Qingzhu. Hubarin mo ang suot mo, ibalik mo kay Qingzhu. Bakit? Iba ang kahulugan ng sweater na ito. Yi, ibalik mo muna ito kay Qingzhu. Bibilhan kita ng bago mamaya. Sige na. Hanapin muna natin si Qingzhu. Matigas ang ulo ni Qingzhu. Matagal na siyang wala rito. Dapat ay handa na siyang umuwi. Sa mga nakaraang taon, wala pa akong nakitang bagong damit na suot si Dr. Shen. Kahit isa, naalala ko, nag-iisang anak si Dr. Shen. Hindi siya marunong magluto. Pero para sa iyo, Manager Lu, pinag-aralan niya talaga. Tingnan mo, may lagnat at walang malay ang asawa mo. Natatakot ako baka may mangyari. Kung isipin, dahil sa akin, pumunta si Qingzhu sa malayong bayang ito. 5 taon na ang nakalipas. 5 taon na, pero hindi siya nagreklamo kahit minsan. Sige na. Kapag nakita na natin siya mamayang gabi, hindi ko na ito pag-uusapan. Basta't pumayag si Qingzhu na hindi na niya gagalitin si Yi. Titigil na ako at mamumuhay ng maayos, kasama niya. Mula ngayon, Hindi ko na siya pahihirapan. Qingzhu. Dinala niya ang lahat ng gamit. Qingzhu. Dinala niya ang lahat ng kanyang gamit. Dinala niya ang pulserang pangkasal. Nag-inarte lang siguro sa akin. Hindi mawawala si Qingzhu. Siguradong siya ay, sandali. Hindi. Director Liu. Maraming salamat sa paghatid sa akin. Pero, pakiusap, wag ninyong ipagsabi sa iba kung saan ako pupunta. Lalo na, wag ninyong sasabihin kay Lu Yunting. huwag kang mag-alala. Dr. Shen. Sa mga nakaraang taon, napakalaking tulong mo sa ospital, mga babaeng katulad mo. Magaling sa propesyon, at mabait ang puso. At kayang magtiis ng hirap, ay napakabihira na. Hay! Sayang lang. May mga taong hindi marunong magpahalaga.
Kung pupunta sa inyo si Lu Yunting, pakibigay mo sa kanya ang librong ito. Noon pa man, nasa opisina ko lang ito. Wala akong pagkakataong ibigay sa kanya. Oo, huwag kang mag-alala. Aalis na ang tren. Sumakay ka na. CJ. Paalam. Palem. Kinzu. Kinzu. Huwag kang umalis. Kinzu. 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 Lu Yunting, iniwan ko na ang lahat sa pagitan natin. Ang natitira, Hindi na tayo magkikita muli sa mundong ito. Kinzu. Nagkakamali ka sa akin. Wala talagang anuman sa pagitan ko at ni Liu Yi. Hindi mo kailangang magselos sa kanya. Kung alam mo lang ang mangyayari ngayon, bakit mo pa ginawa yun noon? Noong dumating si Liu Yi, pinayuhan na kita. Ikaw ay mag-aasawa na. Huwag kang masyadong lalapit sa kanya. Pero hindi ka nakinig. Director Liu, sabihin mo sa akin agad. Saan ba talaga pumunta si Kinzu? Walang masasabi. Ito ang mga bagay ni Dr. Shen na dapat kong isauli sa'yo. Kapag umibig ka sa isang tao, maging mahinahon ka sa kanya. Kahit na ang panahon ng pagmamahalan ay gaano man katagal. O maigsi. Kinzu. Isinusumpa ko sa aklat na ito. Mamahalin kita ng buong puso. CJ, kung gayon ang aklat na ito ay palagi kong daladalain. Kapag sumira ka sa iyong sumpa, ibabalik ko ito sa iyo. Hindi. Impossible. Hindi pwedeng iwan ako ni Kinzu. Hindi. Hindi pwede. Hindi pwede na iwan ako ni Kinzu. Manager Lu, kailangan mong tanggapin ang katotohanan. 3 beses kayong nagkaroon ng pagkakataong magpakasal. Ni isa, hindi mo pinahalagahan. Hindi ka nabibigyan ng panibagong pagkakataon ni Dr. Shen. Ano ba ang alam mo? Nagagalit lang sandali si Kinzu. Hindi niya ako iiwan. Pagkatapos ng lahat, ako ang manager ng pabrika. Kahit dahil lang sa pera at kapangyarihan, hindi niya ako iiwan. Kung hindi, hindi na niya mahahanap ang isang taong kagaya ko. Sa maliit mong katayuan sa lipunan, ikukumpara mo pa ang sarili sa pamilya Shen? Talagang, Ano ang ibig mong sabihin? Alam mo ba kung saan nakatira ang pamilya ni Kinzu? Sabihin mo sa akin. ikakasal ka na nga sa kanya, ni hindi mo alam ang pinagmulan ng kanyang pamilya. Tapos, determinado kang sabihin, hindi ka iiwan ni Dr. Shen? Nakakatawa talaga. Manager Lu, hindi ba ngayon ang kasal? Bakit biglang kinansela? Hindi kaya pumunta ka na naman kay Binibining Liu. Hindi. May bigla ang lakad si Kinzu. Kaya nagbago ang oras. Manager Lu, sa tingin ko, mas mabuti kung lumayo ka sa babaeng iyon. Yung tao na iyon, may sira ang ulo. Nakita ko siya noong isang araw. Kumuha ng bato at pinukpok niya ang kanyang sugat. Yung sugat mula sa pagtuturok, may sira nga ba siya? Totoo ba ang sinasabi mo? Oo, totoo nga. Habang binabasag niya, nakangiti pa siya. Nakakatakot talaga. Shen Kinzu, nasaan ang iyong etika bilang doktor? Si Yi ay kapatid ko. Kahit na nagsiselos ka, dapat may limitasyon ka naman. Ano ang nangyari? Kanina pa. Ano ba ang pinagpapanggap mo? Takot na takot sa sakit si Yi. Imposibleng siya mismo ang gumawa nito. Bakit ngayon ko lang napansin na ganyan ka pala kaisipin? Akala ko mali ang hinala ko kay Kinzu. Manager Lu, dali, puntahan mo. Si Liu Yi at yung tambay na kriminal ay nahuli na. Ano? Kuya Yunting, saglit, uwi na tayo. Hindi ko talaga kilala ang taong ito.
Baka may pagkakamali lang dito. Kapatid ko si paano siya magkakaugnay sa mga kriminal? Manager Lu, malinaw ang ebidensya at mga saksi. Kahit na kapatid mo siya, hindi namin basta-basta mapapakawalan. Ikaw ang kabit niya. May kapit nga pala. Payo ko, bayaran mo agad ang gastos sa ospital ko. Kung hindi, ipagkakalat ko ang kalaswan ninyo. Ano ang pinagsasasabi mo? Ha? Hindi mo pa alam. Buntis ang kabit mong ito. Mukhang hindi sa'yo ang bata. Haha. Ano ang sinasabi mo? Totoo ang sinasabi niya. Paano naman naging posible yun, Kuya Yunting? Hindi naman siya doktor. Iuwi mo na ako, please. Ganito siya magkalat ng chismis tungkol sa akin. Paano na lang ako mabubuhay? Leo Yi, ang cute-cute mo. Napagkasundoan na nga nahahawakan ko, yung babaeng Shen ng ilang beses, tapos 200 piso lang ang ibibigay mo. Ngayon, nagasgas at nasira ang mukha ko dahil sa kanya. Sira na ang buhay ko magpakailanman. Akala mo makakalusot ka? Sasabihin ko sa'yo, huwag kang umasa. Kuya Yunting, huwag kang maniwala sa kanyang kasinungalingan. Hindi ko siya kilala. Ulitin mo. Sinasabi kong ulitin mo. Manager Lu, pakawalan mo na. Anong ginagawa mo? Kuya Yunting, huwag kang maniwala sa kanya. Isa lang siyang, walang kwentang tambay. Dahil sa pera, kaya niyang gawin ang lahat. Totoo, huwag kang maniwala sa kanya. Ha ha ha. Ba't ka ganyan kay stricto? Mukhang kasabuhat ka ng babaeng Shen. Sasabihin ko ulit, siya nga, ang pumunta para hawakan ang babaeng Shen. Kuya Yunting, huwag kang maniwala sa kanya. Ha? Liu Yi, ilan pa bang bagay ang niloloko mo sa akin? Yung huling pagkakataon, yung namamaga at dumudugo mong kamay. Ikaw ba ang may gawa noon? Hindi ako. Si Shen Qingzhou ang may pakana noon. Ano talaga ang nangyari ng gabing yon? Sabihin mo ang totoo. Pangako ko, hindi masasayang ang pagkapira-piraso ng mukha mo. Sige, sasabihin ko. Nang gabing yun, hinanap niya ako, pinapante niya ako para hawakan ang babaeng yun na Shen. Sabi niya bibigyan niya ako ng 200 piso pagkatapos. Pero di ko inaasahang napakalupit pala ng babaeng yun. Kagad niyang hinapak ang mukha ko. Tapos, niyakap niya yung babaeng Shen. At tumalon sila sa ilog. Ako, natakot ako baka mamatay sila. Kaya tumakbo na lang ako. Kaya pala ng gabing yon, ikaw ang nagtulak kay King Zhu sa tubig. Tapos sinabi mo pa sa akin, na selos lang ang dahilan at sinadya niya yon. Liu Yi, napakasama mo talagang tao. Kuya Yunting, nauntog yung tiyan ko kanina. Ang sakit. Pwede ba? Nadalhin mo na ako ngayon sa health center. Ha? Nandadaya ka pa. Kanina, yung tinamaan, ay likod mo. Paano naging tiyan ang masakit? Aray! Liu Yi, si King Zhu, asawa ko siya. Paano mo siya nagawang saktan ng ganoon? Manager Lu, kalmahan mo lang. Pinagtatanggol mo pa yung babae na yun. Para saktan ako. Tayo ang magkasama mula pagkabata. Magkasama na tayo mula pagkabata. Akin ka lang. Yung babae na yun. Anong karapatan niyang agawin ka sakin? Tumahimik ka. Ang taong mahal ko. Si King Zhu lang. Ha? Hulihin siya. Huwag kang gagalaw. Array. Ha. Ito, bilis, dalhin sa ospital. Ligtas na siya. Pero pagkatapos nitong pagkakagalaw ng sanggol, kung gusto niyang magkaanak ulit, halos imposible na. Nagkagalaw ng sanggol. Paano? Hindi mo ba alam? Hindi ba't boyfriend mo siya? Kuya Yunting, sobrang nag-aalala lang ako sa'yo. Natatakot ako na kapag inagaw ka ni Shen Qingzhou, pababayaan mo na ako. Kaya noong panahong iyon, totoo palang buntis ka. Yung mga chismis, ikaw rin mismo, ang nagpakala? Nadaya ako ng 2 lalaking yun. Naisip ko pang hindi na lang mabuhay. Pero, naalala ko si Manong Yunting. Sinabi mong aalagaan mo ako magpakailanman, kaya pinilit kong mabuhay. Manong Yunting. Sinabi mo na napakahalaga ng puri ng isang babae. Hindi ko sinasadayang lokohin ka. Natatakot lang talaga ako noon. Ang dangal ni King Zhu, ang reputasyon niya. Ako. Shen Qingzhou. Sinadya niyang pagbintangan si Liu Yi na buntis.
Wala akong kwentang tao. Sasabihin ko sa'yo. Tinupad ko lang ang pangako sa tiyo at tiya mo, kaya kita inalagaan, kaya kita pinatira. Mula ngayon, wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Manong Yunting. Hindi ba't bilang pagtanaw ng utang na loob sa kanya, kaya mo siya pinakasalan? Mabuti nga at umalis siya. Sa ganito, magkasama na tayo magpakailanman. Sa puso ko, si King Zhu lang ang laging nandito. Hindi ko siya pinakasalan bilang pagtanaw ng utang na loob. Pinakasalan ko siya dahil mahal ko siya. Gusto kong manatili siya sa tabi ko magpakailanman. Ano sa tingin mo ang halaga mo? Para ikumpara ka kay King Zhu. Sino yan? Director Liu. Director Liu, Ako, hindi ko na talaga mahanap si King Zhu. Pakiusap, sabihin mo sa akin kung nasaan si King Zhu. Nakikiusap ako sa'yo. Lu Yunting. Ngayon ka pa nagsisisi, di ba? Huli na, ang masasabi ko lang, si Xiao Shen, sa pag-uwi niya sa Beijing, ay para ikasal. Hindi, impossible. Mahal na mahal ako ni King Zhu. Paano siya uwi para magpakasal? Bakit hindi mo pa rin maintindihan? Tingnan mo ang mga ginawa mo kay Xiao Shen. Nasugatan mo ng todo ang puso niya. Umuwi ka na. Director Liu, nakikiusap ako, sabihin mo sa akin, Director Liu. Manong Yunting. Kung ayaw ka ni Shen Qingzhou, gusto kita. Mamuhay tayong maayos. Ayos lang ba? Umalis ka. Ayokong makita ka ulit. Kahit saan pa man, hahanapin ko si King Zhu. King Zhu. Nasaan ka na ba talaga? Maligayang bati, Qingzhou. salamat, Gyu. Pero kakapasa ko lang ng exam. Hindi pa lumalabas ang resulta. Naniniwala ako sa'yo, at saka, kahit ano pa ang naging performance mo, ang pagharap mo sa exam, tagumpay na yun. Hindi ko na malayan, 6 na buwan na pala tayo dito sa Kyoto. Qingzhou. Ma, Qingzhou. Anong nangyari sa'yo? Qingzhou, huwag mo akong takutin. Ang sama-sama ng lagay ng katawan mo. Tara, dalhin na natin siya sa ospital. Bilisan nyo, tulungan nyo siyang tumayo. May pasa sa dibdib. Nagkaroon ng malaking pinsala. Sobrang mahina ang katawan. Hindi kumain ng 2 araw. Malubhang sipon at sobrang pagkabahala. Gusto mo bang itawag ko ang pulis? huwag na. Ako lang naman ay, nagkasipon lang galing sa timog. Qingzhou. Ma, ipakikilala kita. Ito si Gu Jingchen. Kakagaling lang mag-aral sa ibang bansa, espesyal na hinirang ng Kyoto Hospital, bilang associate professor, at siya ang iyong nobyo. Ikaw pala. Nagkita na naman tayo. Ano, magkakilala pala kayo. Noong nasa ospital ako, siya ang doktor ko. Oo, mas mabuti nga na magkakilala kayo. Dapat yun ang ipagkasundo ang kasal. Tito Shen, bagong panahon na ngayon, malaya na ang pag-ibig. Ginang Shen, yung usapang pagsasama ng 2 pamilya. Huwag nyo nang isipin ng labis.
Pero, alam kong si Tito Shen at Tita Shen ay para lang sa huling hiling ng matanda. Kaya, iminumungkahi ko, maaari muna tayong magkasundo, para lang, maipakita natin ang ating pagmamahal, para walang pagsisisi sa puso ng matanda. Pumayag ka na. Ethan, CJ. Eh, Anong nangyari? Parang, naipit ang paa ko. Maupo ka muna. Huwag muna. Doktor ako, ha? Ginang Shen. Alam kong may pangarap kang tao. Narinig kong gusto mong magmedisina. Maaari kang maging kampante, hindi ko pakikialaman ng mga desisyon mo. Kasama na ang kasunduan natin. Yung mga sinabi ko sa bahay nyo. Para lang yun mapapanatag ang pamilya. Kung itutuloy ba ang kasunduan? Ikaw ang bahala. Ikaw. Marami kang pinagdaanan sa Timog, no? Kahit mahirap ang pagpapaunlad sa bayan, matamis pa rin yun. Yunting, napakahirap ng buhay mo rito sa Timog. Sumama ka na sa akin sa Kyoto. Hindi naman, matamis din ang paglilingkod sa bayan. Halika. Painitin mo ang kamay mo. Salamat. Sir, bayad na. Agyu. Ang dami mo ng beses na nanlibre sa akin. Ngayon, ako naman. Kakatapos mo lang ng exam. Bilang nobyo mo, dapat lang napagbigyan kita. Sa susunod na lang, ikaw naman ang manlibre. Ha? Chingsu, ingat. Kinzyu. Nahanap na kita. Bakit ang laki-laki ng Kyoto? Napakalayo mula sa Timog. Bakit si Lu Yunting ay biglang nandito? Kinzyu, huwag kang umalis. Kinzyu, bumaba ka na. Magpakasal na tayo ngayon. Kingshu. Hello, boss.
Nag-apply ako ng transfer sa Kyoto. Si Xiaolu, sigurado ka ba? Halos 8 taon ka na. Sa Timog, wala pang 1 taon, mapromote ka na. Kung mag-a-apply ka ng transfer ngayon, sayang lahat ng pinaghirapan mo. Sigurado ako, kailangan kong lumipat sa Kyoto. Kahit mawalan ako ng lahat. Kinzyu. Makakita ako sa'yo. Kinzyu, alam kong nagkamali ako. Nandito ako para kunin ka. Mula ngayon, gagantihan kita ng maayos. Huwag. Sino ka man? Lumayo ka sa aking nobya. Impossible. Kinzyu, misis ko ikaw. Nakalimutan mo ba na malapit na tayong ikasal? Mag-ingat ka sa pagsasalita. Kinzyu. Kinzyu. Yung tao kanina, naging boyfriend ko siya noong nasa Timog ako. Pero, hiwalay na kami, talagang tapos na. Wala akong anumang pagsisisi sa kanya, at wala rin akong utang na loob sa kanya. Pero hindi ko inakalang hahanapin niya ako. Nga. Bakit kaya talaga napunta rito si Lu Yunting? Sabi niya, alam na niya ang pagkakamali niya. Katawa-tawa, naglakbay siya ng napakalayo papuntang Kyoto. Talaga bang kayang iwan niya si Liu Yi? O kaya naman, dahil ba sa biglaan kong pag-alis, na-provoke ang kanyang pagiging possessive? Pero kahit ano pa ang dahilan, ayoko nang makita siya ngayon. Kung nababahala ka rito, pwede nating kanselahin ang kasal anumang oras. Hindi pwede. Hindi pwedeng kanselahin ang kasal. Ang ibig kong sabihin, kung kakanselahin natin ang kasal ngayon, paano kung mangulit-ulit siya sa'yo? Kapag kasama kita, mapoprotektahan kita anumang oras. Kung ganun, hindi ba ako makakaabala sa'yo, Dokku? Huwag kang mag-alala, hindi ako madaling maloko. Shinzo, pwede kang magtiwala ng kaunti pa sa akin. Nandito ako sa tabi mo, at handa akong protektahan ka anumang oras. Pero kung ganito, hindi ba ako makakasagabal sa iyo, Dr. Gu? Huwag kang mag-alala, hindi ako madaling maloko. Pwede kang magtiwala ng kaunti pa sa akin. Oo, ako nga. Alam ko, hindi siya naging maayos sa Timog. Ngayong bumalik na siya, napanatag na ako. Pakiusap, imbestigahan mo ng mas mabuti. Ano ang mga nangyari, bago sila naghiwalay? Xiaozu, may sasabihin ako sa iyo na napakagandang balita. May nahanap ako, ang mga grado mo ay sapat na para maging estudyante ng isang kilalang propesor. Sabi ko na nga ba sa anak ko, kaya niyang umasa sa sarili, hindi niya kailangan ng koneksyon. Sa pagkakataong ito, wala talaga akong kinalaman. Lagi akong naniniwala sa kakayahan ng aming Chingzo, huwag mo akong pagbintangan. Para ipagdiwang ang pambihirang tagumpay ng aming Xiaozu, gusto kong maghanda ng isang salo-salo. Imbitahan natin ang lahat ng kamag-anak at kaibigan para magkita-kita. Ako na ang bahala sa paghahanda. Ay, ang daming bisita. Ang tagal nating hindi nagkita. Shinzo, halika, ipakikilala kita. Ito si technical na eksperto na inilipat mula sa Jiangnan Branch Factory ng tatay mo, si Xiaolu. Kaibigan na ng tiyuhin mo ngayon. Dati rin siyang factory manager. Narinig kong pareho kayong nanirahan sa isang lugar. Kaya isinama ko siya. Xiaozu, magkakilala ba kayo? Dr. Shen, matagal na tayong hindi nagkita. Akala ko talaga si Kinzyu ay magkakagusto sa akin dahil sa posisyon kong factory manager. Hindi ko inaasahan na siya pala mismo ay anak ng kilalang pamilyang Shen sa Kyoto. Katawa-tawa lang ako. Ah, talaga palang magkakilala kayo. Anong pagkakataon naman ito? Xiaolu, hindi mo alam. Itong pamangkin kong babae, sa Kyoto, ay napaka-impluensyal talaga. Si Shuiying din, dahil sa tulong nila, ngayon ay head nurse na sa ospital. Ngayon, gusto rin niyang, tulad ng pinsan niya, mag-aral ulit at kumuha ng mas mataas na posisyon. Sipag na sipag siyang umasenso.
Brother Lu, talagang napakatalino at matagumpay mo sa murang edad. Tara, upo muna tayo at magkwentuhan habang nakaupo. Upuan na, upuan na. Bigla na lang umalis si Shen sa timog dahil ba sa tingin niya ay napakahirap doon at hindi na niya kinaya. Xiao Lu, si Xiao Zhu namin ay umuwi para magpakasal. Hindi na rin siya bata. Kapag naayos na ang kasal na ito, mabibigyan na ng kapanatagan ang aming mga magulang. Oo nga. Ngayon, hindi na sinusuportahan ang arranged marriage. Kung hindi sang-ayon si Shen, maaari niyang tanggihan, walang makakapilit sa kanya. Walang pumipilit sa akin. Si Gu ay matatag at maalaga, at mabuti siya sa akin. Anumang oras, iginagalang at inaalagaan niya ako. Lagi niya akong inuuna sa lahat. Magkasundo ang aming mga puso. Mauuna na ako sa kwarto. Shinzo. Nagdala ako ng roasted chestnuts para sa'yo. Bakit nandito si Gu Jingshen? Yung mga sinabi ko kanina. Sana hindi niya narinig. Xiao Jing, ang busy-busy mo. Araw-araw ka pa rin nagdadala ng mga bagay. Masisira mo talaga si Qingzu sa sobrang pag-spoil. Napakagaling ni Shinzo. Hindi gaanong halaga ang mga ginagawa ko para sa kanya. Dapat lang naman. Natatakot ka bang mawala ang nobyo mo? Hindi maganda ang appetite mo. Lutuan kita ng steamed egg with minced meat. Gusto mo ba? Mahilig ka naman dyan noong huli. Tingnan mo naman, sinisira mo talaga siya. Pinapagluto mo pa ang magiging biyenan mo, para sa iyo. Uwi na ako. Pagod ka na siguro. Magpahinga ka muna. Ako na ang magluluto. Ang swerte mo talaga, Ching. May ganito kang mabuting nobyo. Si Dr. Go, maghapon sa ospital, pagod na pagod, tapos pag-uwi, magluluto pa. Napakaswerte mo talaga, ate. Pero kung ganyan ka kaarte, paano ka nakasurvive sa timog, sa mga nakaraang taon? Baka naman doon, may ibang tulad ni Dr. Go, na nag-aalaga sa'yo ng ganyan. Hindi ako. Hindi naman maarte si Shen. Seryoso at maingat siya sa trabaho, masipag at matatag sa buhay, at kayang magtiis. Lagi siyang unang sumusulong sa trabaho. Marami sa compound, ang may gusto, at humahanga sa kanya bilang doktor. Ano ba yung sinasabi mo, Shui Ying? Ang galing at mahusay ng pinsan mo. Huwag kang magsalita ng ganyan, nagbibiro ka lang. Ganoon pala ang tingin niya sa akin. Ganoon pala ang imahe ko sa isip niya. Dahil lang, kaya kong magtiis at matatag ako. Kaya lagi niya akong hindi pinapansin at nagkakamali sa akin. Lahat dahil sapat akong matatag. Hindi tulad ni Liu Yi, na maselan at marupo. Kaya akala niya, hindi ko kailangan ng espesyal na atensyon at proteksyon. May sasabihin lang ako. Hihintayin kita. Lu Yunting, hiwalay na tayo. Huwag mo na akong hanapin. King Zhu. Kasalanan ko ito, pero bigyan mo ako ng huling pagkakataon. Tutubusin ko ang lahat ng pagkukulang ko. Babalik tayo sa dati. Pwede ba? Noon. Maraming beses na kitang binigyan ng pagkakataon. Pero ngayon, wala na talaga akong nararamdaman para sa'yo. Nag-aalala ka pa rin na ginugulo ako ni Liu Yi, di ba? Huwag kang mag-alala, ang mga nanakit sa'yo, sisiguraduhin kong magbabayad sila. Nasa kulungan na ngayon si Liu Yi, hindi na ako muling maniniwala sa kahit anong kasinungalingan niya. Hindi na kita muling makikita, Liu Yi. Sa tuwing makikita ko siya, naaalala ko kung paano kita nasaktan at nasugatan ng gabing iyon. Parurusahan ko ng mabuti ang mga nanakit sa'yo. Mula ngayon, hindi na kita muling pahihirapan. King Zhu, nakikiusap lang ako, bumalik ka sa akin. Lu Yunting, sa tingin mo, umalis ako dahil kay Liu Yi? Nagsiselos ako noon dahil sa kanya. Pero pagkatapos, wala na talaga. Dahil ang pinakamahalagang parusahan ay ikaw mismo. Jingchen, umalis na tayo. Doktora Shen,
Dumating na naman ang nobyo mo para maghatid ng pagkain. Ang galing-galing talaga ni Doktora Shen. Walang kibo. Napasa kamay na ang batang mayaman at magaling na si Dr. Go. At ang bait-bait pa sa'yo. Araw-araw naghahatid ng pagkain, sinusundo at hinahatid pa sa trabaho. Kailan kaya kami iimbitahan sa kasal ninyo? Nag-deliver ako ng kargamento. Kagabi lang ako nakauwi. Yunting. Ano nang nangyari sa'yo? Bakit ang dami mong sugat? Ayos lang. Naghatid lang ako ng mahahalagang kargamento, tapos may nakatagpo akong ilang tulisan. Okay lang ako. Talagang okay lang ako. Okay lang. Hindi masakit. Talagang okay lang. Sandali lang. Tatawag ako ng nurse. King Zhu. Kahit wala ka nangang pakialam sa akin ngayon, hindi pa rin kita pakakawalan. Nanumpa tayo, na magpapakasal tayo at magkasama habang buhay. Hindi ako naniniwalang makakalimutan mo yon. Nurse, nasaan yung doktor kanina? Si Dr. Ang Shen ba ang tinutukoy mo? Kilala mo siya? Ay nako, maghapon siyang nagtrabaho, hindi pa nakakakain. Kanina kasi, nagdala ng pagkain ang kanyang nobyo. Malamang kumakain na siya. Swerte talaga ni Dr. Shen. Si Dr. Go, bata pa lang, propesor na. Ang gwapo pa, at ang lamang pa sa kanya. Siguro pagkatapos ng bagong taon. Makakainom na tayo sa kasal nila. Totoo naman. Pero ang sabi-sabi, arranged marriage daw ng pamilya ni Dr. Go. Yung dalawa, magkatapat lang ang estado sa buhay, parang magkasintahan pa mula pagkabata. Ganitong kondisyon, kahit inggitin mo, hindi mo makukuha. Pasensya na, gagaan ko lang. Magkasintahan pala mula pagkabata. Baka naman si King Zhu, may kinalaman na sa lalaking iyon noon pa, kaya ganun na lang siya umalis, walang pag-atubili. Nababaliw na talaga ako, nagdududa pa rin ako kay King Zhu. Napakabait ni King Zhu, dati, sobrang gusto niya ako, hindi ko ba alam iyon? Bitawan mo ako. Bakit mo ako sinusundan? Ang bastos mo, hindi ko alam kung bakit kanya nagustuhan. May kailangan ka. Kung wala, aalis na ako. May gusto akong pag-usapan sa'yo. Kakaiba ka, ano bang mapag-uusapan natin? Wala akong interes sa'yo. Alam ko. Ginagamit mo lang itong dahilan para makuha mo lang ulit ang pinsan ko, di ba? Ano na ang nangyari sa inyo sa Timog? Hindi ba't usapang kasal na? Bakit bigla siyang bumalik? Ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Gusto mong bawiin ang Shen Qingzu mo. May gusto akong tao. May naisip akong paraan. Bakit hindi tayo magtulungan para makuha natin ang gusto natin? Makukuha natin ang kailangan natin. May konting aasikasuhin pa ako. Mag-usap kayo ng maayos. Gyu. Hindi na siguro babalik si Luyunting. Hindi mo na kailangang mag-abala pa sa ganito. At saka, kamay mo yan na humahawak ng scalpel. Paano ka magluluto sa kusina? Akala mo ba? Dahil sa kanya ako pumunta rito? Hindi. Di dahil sa'yo. Hindi rin. Matino at maalaga. Iginagalang ka at mabuti sa'yo. Palaging inuuna ka sa lahat. Nagawa ko ba yon? Kaya,
Magkasintahan na ba tayo ngayon? Walang pumilit sa akin. Matino at maalaga si Itigu. Napakabuti niya sa akin. Anumang oras, iginagalang niya ako. Naiintindihan niya ako. Palagi niya akong inuuna. Nagkakasundo ang puso namin. Yung mga sinabi ko noon sa hapagkainan. Narinig pala niya lahat. Naalala mo pa ba noong dati? Mahilig ka sa candy, nasira ang ngipin mo. Pinagbawalan ka na ni tita, palagi ka namang pumupunta sa amin. Dahil napakabait sa akin ni Tita Gu. Lagi niya kaming binibigyan ng candy. Sobrang hilig ko noon, hindi ako nasisiyahan. Kinukuha ko pa yung nasa kamay mo. Sinungaling. Ate, buti na lang at hindi ka pa umalis. Ano nang meron, Swing? May urgent ba? Naghihintay si Dr. Go sa'yo. Sabi niya, sasanduan ka niya pa uwi, pero may ginagawa siya ngayon. Pumunta ka raw sa second floor. Hintayin mo siya sa pinakaloob na opisina. Jinchen, hindi ba't nag-business trip siya? At wala naman ang opisina niya sa second floor. Oo nga, kaya nga maaga siyang bumalik. Parang, gusto ka raw bigyan ng sorpresa. Ay nako, maniwala ka sa'kin. Nakita ko talaga siya kanina, baka mag-propose na siya sa'yo. Ah! Swing, ano ba nang ginagawa mo? Ate, malapit na siyang dumating. Hintayin mo siya dito. Mauna na ako, may gagawin pa ako. Hoy! Swing, buksan mo ang pinto. Shen Qingzu. Hindi ko hahayaang agawin mo si Dr. Go. Shen Qingzu, inagaw mo ang puso ni Yunting, at sinira mo ang buhay ko. Sa wakas, mabibigyan ko na ito ng katapat. Papatayin kita ng walang matitirang bangkay. Jiang Shuiying. Gusto mo palang ipagtagpo si Yunting at ang kaibig-ibig na si Shen Qingzu. Ang sisi ngayon. Ikaw na ang magpapasan nito. Shen Qingzu. Inagaw mo ang puso ni Yunting. At sinira mo ang aking pangalan. Ang galit na ito, ngayon ay may paghihiganti ko na. Akala ko hindi ka na darating. Dati ay nagkunwari kang sinisigawan ako. Pero ngayon, dito ka rin naman. Huwag mong sabihin hindi kita binigyan ng pagkakataon. Ako ay tumutulong lang dahil sa pagmamahal mo sa pinsan kong babae, na tapat at wagas, kaya kitang tinutulungan. Huwag kang magdaldal, nasaan siya? Ano ba ang minamadali mo? Ngayon, ang mga pinuno ng ospital ay may meeting, at ang mga opisina ay walang laman, walang tao. Sa dulo ng hallway ay may storage room, nakakandado na ito, naka-off ang ilaw. Pumasok ka sa dilim. Gawin mong hero at iligtas siya. At samantalahin mo. Dadalhin ko ang ilang nurse at dadaan kami, at makikita namin kayong magkayakap na lumalabas. Pagkatapos, hindi na siya makakapagtrabaho sa ospital, at hindi ka na mag-aalala kung hindi siya sasama sa iyo. Kumusta? Kilos na. Anong kilos? Ang lupit mo naman, diretsyo mong sisirain, ang trabaho at reputasyon ni King Zhu. May sunog sa itaas. Buti na lang walang tao. Sino ang nag-iwan ng alcohol dito? Si Rana. King Zhu. King Zhu, King Zhu, huwag kang matakot, King Zhu. King Zhu. Lu Yunting, anong ginagawa mo? King Zhu. Ayos ka lang. Tulong. Tulong. May tao ba dyan? Tulong. Ayos lang. Nandito ako. Huwag kang matakot. Iimbestigahan ko ito. Sino ba ang may ganitong kapal ng mukha na manggahas na galawin ka? King Zhu, huwag kang matakot, King Zhu. King Zhu. Lu Yunting. Anong ginagawa mo?
Kinzyu. Ayos ka lang ba? Anong nangyari? Masama ba ang pakiramdam mo? Salamat. Na palaging napapanahong sumusugod. Na inuuna ako sa lahat. Na nobyo. Hindi yung pakitang tao lang. Kundi tunay na nagmamahalan. Nanob yung sabik ng maging opisyal? Gusto mo bang maging opisyal ka na ngayon? Jiang Shuiying, ayon sa reklamo, ikaw ay sangkot sa pagtatangka sa buhay ng iba. Sumama ka sa amin. Jiang Shuiying, ano pa ang masasabi mo? Nagbibiro lang ako sa pinsan ko. Paano naman yung sunog sa pasilyo? Muntik nang masunog ang buong ospital. Biro mo rin ba yan? Hindi ako. Hindi ko sinunog yun. Kahit hindi mo direktang sinindihan. Pero ang sunog ay dahil sa'yo. Tama, nakita kong personal na nagsindi ka ng mosquito coil sa opisina, at nagkalat ka ng mataas na konsentrasyon ng alkohol. Ang sunog, talagang dahil sa'yo. Oo, nakita ko rin. Hindi ako, hindi ko ginawa. Gyu. Matagal na kitang gusto, Dr. Go. Mas matagal pa kay Ate Chingzu. Sinabi sa akin ni Mama, kung hindi lang siya biglang umuwi mula sa timog, at nagpakasal sa'yo, ako sana ang napangasawa mo. Tama na. Doon ka na magdahilan sa kulungan. Tita, Tita, ano nang ginagawa ninyo? Tumayo kayo. Chingzu. Isa lang ang anak kong babae, at siya ang pinakamamahal ko. Hindi siya pwedeng makulong. Kapag nakulong siya, at malaman ng lahat, sira na ang buong buhay niya. Nakikiusap ako sa iyo. Patawarin mo na si Shuiying sa pagkakataong ito, Chingzu. Wala namang nangyari sa iyo. Patawarin mo na lang siya. Salamat. Hindi na kailangan. Ito na ang huling tulong na ibibigay ko sa inyo. Mula ngayon, maghiwalay na ang landas ng ating dalawang pamilya. Tuloy po kayo. Kinzyu, nagsisisi ako. Naramdaman ko na ang iniisip niya noon, kung sinabi ko sa'yo ng mas maaga. Marahil hindi ka sana nag-alala ng ganito. Wala itong kinalaman sa iyo. Hindi ako yung tipo ng tao na isisisi ang lahat ng pagkakamali sa dating nobyo. Talaga bang? Ayaw mo na ba sa akin? Lumipas na ang lahat. Masaya na ako ngayon. Payo ko sa'yo, pahalagahan mo ang kasalukuyan. Kinzyu, huwag mo akong patawarin. Hindi ako magpapatawad ng basta-basta ang lahat ng paghihirap na dinulot mo sa akin. Pero tatandaan ko rin ang ilang kabutihang ipinakita mo sa akin noon. Pero parang mga lumang litrato na walang halaga. Sabay na itinago sa album ng alaala. Pagkasara nito, susulat na ako ng bagong kabanata ng buhay ko. Dr. Shen, itong kahon ng milk candy, galing daw sa isang lalaking apelyidong Lo. Ang sabi niya ibigay sa'yo. Ikaw, kumain ka ng cake. Ako na ang kakain ng milk candy. CJ, sa'yo na ang iba. Cake lang ang kakainin ko. Ang swerte naman ni Dr. Shen. Mukhang dapat mag-alala na rin si Dr. Go. Dapat may sense of crisis na siya. Yung malaking factory manager, ayaw pa ring tumigil sa paghabol kay Dr. Shen, kahit nagwapo naman siya. Pero, si Dr. Shen natin, mas bagay talaga kay Dr. Go. Pero, mabuti na rin na madalas siyang magdala ng candy at prutas. Ayos din naman, nakikinabang din naman tayo. Xiao Liu, anong iniisip mo? Tulungan mo nga ako, linisin mo yung banyera. Ha, sige. Gagawin ko na. Hindi ka pala nasunog. Shen Qingzu, ang tibay talaga ng buhay mo. Pero, hindi kita pahihirapan.
Kayo po, meron ba ditong Dr. Shen? Galing sa Timog. Oo, Nurse Leo, kilala mo ba si Dr. Shen? Kilala. Siyempre pa. Siya yung maliit na demonyong sumisira ng pamilya. Nagpa-abort, nagpahanap pa ng iba sa likuran. Sa Timog. Alam na alam yan ng lahat. May ganong pangyayari pala. Siya na nga yung doktor na yon. Ang ganda-ganda ng suot. Mukhang totoo nga ang chismis. Dr. Shen, sino kaya yung walang hiya nitong mga nakaraang araw? Kung saan-saan kumakalat ng kasinungalingan. Pero huwag kang mag-alala. Alam namin kung anong klaseng tao ka. Malinaw sa amin lahat yan. Huwag mo nang isipin yun. Ano ba yung chismis na kumakalat? CJ, alam ko na. Sige, ikaw na. Sino ba talaga yung kumakalat ng chismis? Sisiguraduhin kong mahuhuli ko siya. Sa tingin ko, baka alam ko kung sino. Ay, sinong hayop to? Maling gamot ang inireseta sa asawa ko. Gusto nilang patayin siya. Sino ang nag-aalaga sa bed 17? Ako po. Dr. Shen, ikaw ba ang nagbigay ng maling gamot sa pasyente sa bed 17 at bed 18? Yung sa bed 18, okay pa, pero yung matandang pasyente sa bed 17. Nakainom ng maling gamot, tumaas ang blood pressure, hindi maganda ang lagay niya. Xiao Shen. Sa ngayon, maraming chismis at usapan tungkol sa iyo sa ospital. Ngayon, nangyari pa ito. Suspendihin muna kita. Magpahinga ka muna ng ilang araw. Kapag malinaw na ang investigasyon, saka ka na lang bumalik. Lola, Lola, halika po, tumayo muna kayo. Sabi ninyo, maling gamot ang nireseta ko. Naaalala pa ba ninyo kung asul o dilaw ang kahon ng gamot? asul, hindi, dilaw. Ang tulad kong matanda, paano ko matatandaan ng ganoon kadetalyado? Isa kang walang kwentang doktor na gustong patayin ang asawa ko. Kaya pala sabi ng mga tao sa ospital, malandi ka. Doktor kang walang kwentang pumapatay ng tao. Ibalik mo ang buhay ng asawa ko. Lola, sabi ninyo, maling gamot ang nireseta ko sa inyo. Pero noong 1 linggo ko pa kayo niresetahan. 4 o 5 araw na kayong umiinom. Matatag naman ang lagay nyo. Bakit bigla na lang ngayon, kayo nakainom ng maling gamot? May nagpakana nito. Liu Yi, ikaw nga talaga. Shen Qingzu. Akala mo ba? Napakatalino mo. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Shen Qingzu. Dahil sa'yo. Pinaghigantihan ako ng pamilya ng mga ganoong lalaki. Sinira nila ang mukha ko, si Kuya Yunting, dahil din sa'yo. Nailipat dito sa kapital. Kinuhanan pa ako ni Kuya Yunting ng anak ko, kaya hindi na ako magkakaanak habang buhay. Tapos tuluyan na niya akong iniwan. Paano naging ganito kalupit sa akin si Kuya Yunting? Sa pag-iisip ko, iisa lang ang dahilan. Ikaw, ang babaeng manloloko. Ikaw ang muling umakit kay Kuya Yunting. Bitawan mo ako. Array. Alam mo ba? Naglakbay ako ng napakalayo para lang makarating dito sa kapital. Nagtatrabaho ako sa ospital bilang caregiver. Naglilinis ng dumi at nag-aalaga, wala akong pakialam. Basta mabuhay lang ako ng sarili ko. Lahat ng yan, wala akong pakialam. Si Kuya Yunting lang ang gusto ko, na muling magmahal sa akin. Pero bakit ganito kakalupit sa akin? Paulit-ulit mong inaagaw si Kuya Yunting, mula sa piling ko, noon, ngayon, ganoon pa rin. May iba ka ng kasama. Bakit mo pa ginugulo si Kuya Yunting? Napakalandi mo naman. Sinira mo ang pamilya ng iba. Nagpalaglag ka.
At ngayon, ang mga kasalanan mong ginawa, ipinapasa mo sa akin, di ba? Akala mo ba bibigyan pa kita ng pangalawang pagkakataon? Ate, inaapi mo na naman ako. Sasabihin ko ito kay Kuya Yunting. Paborito niya ako. Sabi niya, hindi siya magpapakasal sa'yo. Tatakas siya sa kasal at sasama sa akin. Maghintay ka lang, sa kasal mo. Pagmumukhaan ka ng lahat. Buksan mo ang pinto. Buksan mo ang pinto. Ha? Wala nang tao sa loob. Nasunog ang mukha ko. Ang sakit. Tulungan mo ako. Kinzyu. Ayos ka lang ba? Ayos lang. Nandito ako. Huwag kang matakot. Ano man ang mangyari, kasama mo ako palagi. Sumumpa ka. Sumpa ko. Sa buong buhay ko, ipagtatanggol kita palagi. Mahal kita. Magsimula tayong muli. Hindi ikaw si Kinzyu. Haha. Yunting. Alam kong ako ang mahal mo. Pangako ko sa'yo, magsimula tayong muli. Cough, cough. 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 Kinzyu. Kahit mamatay man ako, dapat ligtas ka. Ito ang utang ko sa'yo sa buong buhay ko. Huli na naman ako. Lagi akong huli. Buti na lang ayos lang si Kinzyu. May paso ka. Ito ang iyong gintong kanang kamay na humahawak ng scalpel. Ako ba ang pinag-aalala mo, o ang kamay ko? Pasensya na. Walang dapat ipagsisisi. Sinabi kong ipagtatanggol kita, lagi kitang uunahin, habang buhay yun. Habang buhay. Hindi lang sa ilang sandali, kundi sa bawat sandali. Chinzo, mahal kita. Liu Yi, dahil sa kusang loob na pagsunog at pagpatay, hatol, habang buhay na pagkabilanggo. Kuya Yunting, nangako ka sa magulang ko na aalagaan mo ako. Pakiusap, tulungan mo ako sa huling pagkakataon. Kuya Yunting, pakiusap, kausapin mo ako sa huling pagkakataon. Mahal na mahal lang kita. Lahat ng ginawa ko ay para sa'yo. Nurse Station. Nagpapamigay ng kasal na candy sina Dr. Shen at Dr. Go. Ay, sayang, may duty ako bukas, kaya hindi ako makakapunta sa kasal nila. Ako naman, makakapunta ako. Ako na lang ang kakain ng kasal na candy mo. Hintayin mo ako bukas, darating ako para pakasalan ka, ang aking nobya. Tuloy po. May kahon sa may pintuan. Hindi ko alam kung sino ang nagpadala. Ang ganda. Sakto lang, tag-init na ngayon. Nagpadala pa ng sweater. Medyo hindi bagay sa panahon.
Iwan na natin sa nakaraan ang pulang sweater. Bukas, isusuot ko ang aking wedding gown at lalakad patungo sa aking minamahal na nobyo. Magiging masaya magpakailanman at ligtas sa buong buhay ko.